kukwentuhan ko kayo kung paano ako nakarating dito sa Amerika. And paano ko nakilala yung asawa kong Afam, my handsome husband. So, ganito kasi yan, guys. Pandemic yon, no? I think if I'm not, yeah. Okay. August 2020, first, I decided to make an account sa, dito ko siya nakilala, sa Filipino Cupid. Filipino Cupid. Doon ko siya nakilala. And pandemic yon, sobrang bored ako. So, sabi ko, you know what, let me just try this one. Ano, kasi diba nauso yun talaga yung maghanap ng Afam before, I think, or yung mga dating site is nauso talaga siya kasi nga pandemic. So sinubukan ko niyan. And then so ayun, may mga nag-chat naman. Syempre si ate mo, kapit yan sa filter. So akala nila sobrang pretty. Anyways, ayun, yung hobby ko niyan, guys, no. Yung hobby ko na ngayon. Ano siya, grabe. I think nasa Facebook ko yun. Ito yung, wait lang, ipopost ko muna. Ito yung profile picture na gamit niya, ha, nung nag-message siya sa akin ng hi. Ayun, guys, pakita ko. Oh my God! Wow! Yawa! Tingnan mo naman yan! Oh ay, ang pogi talaga, buset. Asawa ko yun? Ayun siya, guys. So, ito talaga yung gamit niyang profile picture doon sa dating site na yun. Sabi ko, ang pogi naman ni kuya. Like, ako kasi, ang type ko talaga is yung, ayaw na, gusto ko kasi yung daddy vibe. Para, are you lost, baby girl? So, yun. Ganun yung mga type ko. Gusto ko yung ibabalibag ka. Like, kasi nga, mamasal sila eh, diba? So, yun. Ayun, guys, no, nag-chat siya. So, agad ako nag-chat. Inayaan ko na yung iba talaga. Like, you know what? I think I found my forever. Ayun. So, nag-chat siya. And then, inas niya ako na if meron daw ba akong WhatsApp or Facebook. Tapos, ayun. Siyempre, binigay ko naman agad. So, minake sure niya na, na hindi ako catfish ba. So, binigay ko. And then, nag-video call kami. Ay, daddy talaga siya. Ang pogi. Sobrang pogi. Sabi niya daw ganyan, hello, papogi yan, papogi. Feeling, talaga yung boses niya, parang, alam mo yon, yung ginaganda niya, parang pang daddy talaga eh. Alam mo yung Massimo. Ganun yung boses niya. Ito, ayun, in love na ako. Tapos sabi ko ganyan, you know what, your teeth is like, your teeth is brighter than my future. So, ayun, tanga, kinikilig siya, be. So, ganun ko siya nadaan. Alam mo na, Pilipino tayo, no? Pinipick up lines ko niyan siya. Itinanong niya ako, ano daw ba yung gusto kong maging kapag, laki ko, one day, ano daw yung gusto kong maging. Sabi ko, nung una, gusto kong maging accountancy ba? Or maging certified public accountant. Pero ngayon nakilala na kita, sabi ko, gusto ko makuha ko na lang yung apelido mo. Ay, yaw ba? Kilig yan. Ang OA. Yan, para ko tanga dito sa kotse ko, ha? So, yun, ganun guys. So, nung August 23 ba yun? Ewan. Basta yun, hindi siya nag-I love you or anything to me that time. Pero nung August 21st yun hindi kasi uso yung ligawan dito sa bansa nila. So kaya ganun kabilis na naging kami. August 26, sabi niya sa akin, can you be my girlfriend? So ayan, sabi ko na, syempre, ang ate mo, naging, oo naman. And then, dahil sarado yung border nga natin sa Pilipinas, hindi kami makapag-meet. Kaya puro ako tingin talaga ng update kung kailan ba mag-open yung border natin sa Pilipinas. Tapos niyan, nung February 10, nag-open yan. Nag-open. Tapos, sinabihan ko siya agad. Tapos yun, iyak-iyak naman ako kasi nga sobrang saya. Imagine, from August until like February of 2022, ganun yung hinintay namin. So, LDR kami eh. Wala talagang ganap. So, nagpaalam siya sa boss niya na pupunta daw siya sa Pilipinas. Agad yan February 10. Tapos bigla, February 14, nasa Pinas na siya. And sinama ko nga pala yung mama ko na sunduin siya sa airport. At hindi ko na pinaalam sa mga kapatid ko, sa mga kuya ko. Kasi guys, ako yung pinakabata sa kanilang lahat. So, sobrang strict nila sa akin. Hindi ko sila sinabihan kasi alam ko, hindi nila ako papayagan na isuko ang aking bata. What? What? So, ayun. Yung mama ko, wag niyo i-judge mama ko very supportive lang talaga to. So, ayun, sabi ko sa mama ko, samahan mo naman ako. Siyempre, mother ko yun. And hindi ako sanay kasi nga, never pa naman talaga ako sa mga lalaki. Like, never ako kasama. I don't know. Kumbaga, I'm not used to have someone with me, especially if it's a man, because I've never experienced it before. So never been touched. Anyway, so ayun nga guys. So minute up ko na niyan siya, no. So February 14, syempre binigyan niya ng chocolate kasi gusto ko ng chocolate. Tapos si mama, syempre binigyan niya din. Tapos umalis. So, hindi ko na to ikukwento, masyado na tong Basta ayun, February 14 of 2022. Dinala ko siya sa Bataan. Joke lang guys, nasa tingga ako. Joke lang. I mean, if you know, then you know. So, syempre, wala na sila nagawa kasi, you can control it. I mean,
So, but I'm very grateful to have my siblings na talagang inalagaan at pinrotektahan nila ako ng 18 years. Pero syempre, at the end, ito pa rin yung naging decision ko and never kong pinagsisihan yun. So, sige guys, wait lang. Magsa-sideline muna ako, bigyan ko kayo ng part 2.